Unang laban, si Master Mokwailan ng Po Chai Lam. Laban kay Master Yim Titsik ng Iron San Palm. Pakiakyat sa ring ang dalawa. Ang Iron San Palm, matigas ang kanyang kamay. Sino ba ang hindi nakakaalam? Araw-araw niyang isinasawsaw ang kanyang kamay sa buhangin na may bakal. Masakit na masakit. Kwailan, mag-ingat ka. Simulan na ang laban. Mabuti. Mabuti. Unang laban, panalo si Mokwailan ng Po Chai Lam. Magaling. Kwailan, napansin kong may problema ang kaliwang mata niya. Malamang hindi siya makakita ng malinaw. Atakehin mo ang kaliwang bahagi niya. Set.
Ahlong, mag-focus ka. Huwag kang tumakbo. Saklolo. Saklolo. Anong nangyayari? Gusto kong makita si Ahlong. Luigang, hindi mo pa ba pinapasuko ang anak mo? Mawawalan ka na ng anak na mag-alaga sa'yo sa pagtanda mo. Sumuko ka na. Huwag na kayong lumaban. Sumuko na Huwag kayo. na kayong lumaban. Sumuko Huwag na na kayong lumaban. Ahlong. 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 Ang death waiver ay nilagdaan na. Sa labanang ito, kung saan ang martial arts ang pinakamataas, dapat ibigay ang lahat. Ngunit ang mga suntok at sipa ay walang mata. Kapag may nasaktan o namatay sa magkabilang panig, walang pananagutan, walang paghihiganti. Opisyal na nagsisimula ang laban. Tito. Mokping, sumuko ka na. Tito, huwag ka nang lumaban.
Dati hindi kita matuturuan, pero ngayon pwede na. Salamat, Master Wong. Ang Tiger and Crane double form ng aming hungkwen ay pinagsasama ang tigas at lambot, maikli at mahaba. Ito ang pinakaangko pa sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang Tiger and Crane double form fist. Master, ang gamot mo. Talagang may talento ang Master's wife. Mabilis siya matuto. Naitatag na ang Death Waiver, opisyal na nagsisimula ang laban. Bakit umiwas ang Master sa malalakas na attack? May lumang pinsala ang kaliwang kamay ng Master. At nasaktan pa ito ni Onkoping noong araw, kaya lalong lumala ang pinsala. Kaya kailangan niyang umiwas sa malalakas na attack. Fei Hong. Hindi pa gumagaling ang kaliwang kamay ni Wong Fi kung matapos itong maputol. Tutukan mo ang kanyang kaliwang kamay. Tiyak na matatalo mo si Wong Fi Hong at magiging numero 1 sa Guangzhou. Fei Hong. Alam ng buong Guangzhou na tinalo kita. Napakasama ng iyong Louis family fist. Huwag ka nang maging tao, maging aso ka na lang. Kung hindi naging ganoon kasama si Wong Fi Hong, hindi sana namatay ang nanay mo. Hindi sana kami nagbagalagala ng tatay ko. Gusto kong bawiin ang lahat ng sa akin 20 taon na ang nakalipas.
Narinig kong magaling sa martial arts si Kam Fuk Mui. Ngayon, sa wakas, makikita ko na. Cheng Anna, anong gusto mong gawin? Dahil naglakas loob kayong nakawin ang mga gamit ng pamilyang Peng, kailangan ninyong panagutan ito. Hindi ka naman siguro ganoon ka-inosente. Para isipin na palampasin ko lang ito? Dalawa kami, nag-iisa ka lang. Ikaw lang mag-isa laban sa aming dalawa. Kung ayaw mong mamatay ng pangit, sumuko ka na. Paano ko naman hahayaang umuwi kayong walang dala? Bakit ka nakikipag-away? Anong pakialam mo? Umalis ka diyan. Huwag mo nang pakialaman. Tito Gang, sinabi ko na sa'yo na huwag masyadong uminom. Papatayin ko sila. Tatay, Kagabi lang, may natanggap akong balita. May 2 tao sa Kalyetang Ren kahapon. Nagmamaneho ng truck kung saan-saan. Parang nagtatago. Ang pinakamahalaga, mukhang nasa truck na yon ang aming mga paninda. Sinasabi mong nasa kanila ang aming puting pulbos. Alam mo ba kung sino ang 2 yon? Ang isa ay si Fong Chikong. Nagtitinda ng mani sa kalsada. Ang isa naman ay si Yilay Kat. Mula sa bar ng mga crossdresser. Sila na naman. Ang tagal kong hinanap, nandito lang pala. Anong gusto mong mangyari? Sumama ka sa akin, sasabihin ko sa'yo. Tara. Xiao Ri, uwian ko yan. Bitawan ninyo siya. Xiao Ri, uwian ko yan. Xiao Ryu, Kian. bitawan mo siya, kung hindi, papatayin kita sa isang suntok. Papatayin mo ako sa isang suntok. Sage, subukan mo. Sisipain kita. Magaling. Sasabog ako.
Ken Ken. Ken Ken. Sugot. Anong nangyayari? Gusto niyang sunugin ang droga natin. Dalhin niyo muna sila palayo. Ilang tao pa ang kailangan ninyong patayin, Pamilyang Peng? Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. May mga tauhan ni Pengbay sa labas. Mamaya, umikot kayo at umalis. Aano ka? Ako na ang akit sa kanila. Nandoon ang babaeng yon. Takot na takot ako, baka patayin kanila. Ayos ka lang ba? Kaya pa. Pero nasunog talaga ang lahat ng droga. May bago na naman tayong kaaway. Sige na, bilisan na natin. Kaya mo ba? Pumunta muna tayo sa manggagamot? Maliit na bagay lang ito kumpara sa dati. Ayos lang ako pagkatapos matulog. Anong gagawin? Huwag, tumabi ka. Ako na ang bahala. Pakiusap, tulungan niyo kami, tulungan niyo kami. Pakiusap, umalis kayo. Akala mo ba patay na ako? Walang makakaalam sa masasamang gawa mo. Bo Chingwan, alam mo ba na ang pagpapanggap mong matuwid at pagiging bayani, hindi yan ang pinakamaling ginawa mo. Ang pinakamali ay ang paniniwala mo sa mga kapitbahay na walang utak, naniniwala sa tsismis. Ganoon din ang sinabi ko kay Chailing Wang. Ano man ang gawin ko, Pengkin, karapat dapat ako sa langit at lupa. Ang nagawa ko, aminin ko. Ang hindi ko ginawa, hindi ko aminin kahit akusahan niyo ako. Inakusahan ka. May lakas ka ng loob sabihin. Hindi ba't namatay ang mga kapitbahay dahil sa droga mo? May nagnakaw ng aking paninda at ginamit para patayin ang mga tao. Gusto nilang gawing target ang pamilyang Peng. Gawing parang daga na hinahabol. Subukan ninyong gamitin ang inyong utak at isipin. Sino ang pinakamakinabang dito? Sino? Ang pamilyang Kam. Gusto nilang pabagsakin ang pamilyang Peng. At sakupin ang buong kalyetang Ren. Sino ang magdurusa sa huli? Kayo, mga tanga. Kung hindi ako tumulong laban sa pamilyang Kam, hindi kayo makakain ng lugaw. Ngayon, hindi lang kayo hindi nagpapasalamat sa akin, kundi tinutulungan nyo pa sila laban sa akin. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang masamang plano. Dahil sa iyo,
wala ka ring pagkakataon. Kian. Puno kang mga Diyos at Diyosa, pero pumapatay kang inosente. Hindi ka ba natatakot sa parusang langit? Sinumang humadlang sa akin, Pengkin. Kahit si Budha ay hindi makakaprotekta sa kanila. Umalis ka. Hindi ko hahayaan. Kian. Sige, pagbibigyan ko kayo, mga sawi sa pag-ibig. Salamat. Mga walang silbi, hinayaan ninyong makatakas sila. Hanapin mo agad ang dalawang iyon. Kung hindi mo sila mahanap, sila ang mamamatay, o kayo. Malinaw na may gustong pumigil sa atin na patayin sila at burahin ang ebidensya. Kuya, baka ang pamilyang Peng ang kumuha sa kanila para ipaalam ang katotohanan at ilandad tayo. Hindi siguro ang pamilyang Peng ang gumawa nito. Kung hindi ang pamilyang Peng, sino pa? Nakakuha ako ng balita, nitong mga nakaraang araw, patuloy na inimbestigahan ni Fukmui ang mga droga na pumasok sa Kalyatang Ren. Kung aksidente ba ito o sinadya? Malamang ay nalaman na niya ang koneksyon. Ang babaeng iyon ay masyadong pakialamera. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Kumalma ka. Kung si Fukmui man o ang pamilyang Peng ang gumawa nito, ang pinakamahalaga ay mahanap ang dalawang iyon. Patayin sila, pagkatapos ay makikipaglaro tayo sa kanila. Sabi mo may mahalagang tao kang ipinagkatiwala sa akin. Sila ba ang dalawang yon? Sila ang hinahanap mo. Tanungin mo sila mismo. Tungkol sa pagpasok ng droga ng pamilyang Peng sa Kalyatang Ren, gaano karami ang alam ninyo? Tama na. Kung papatayin mo siya, paano ko pa siya tatanungin? Pinatay nila ang tiyahin ko. Hindi sobra kung gusto kong magbayad sila ng buhay. Huwag. Sasabihin ko. Kami po ang naglagay ng coconut powder sa tabi ng kalsada. Tapos sinabi namin sa mga kapitbahay na nahulog lang yan mula sa truck. Kinuha nila at kinain. Inutusan lang din po kami. Maawa po kayo, palayain niyo kami. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yan? Binibiningkam kung sasabihin ko. Ililigtas niyo po ba ang buhay ko? Kung hindi ka magsasalita, papatayin kitang gayon din. Ang panganay na Kam at ang pangalawang kampo. Ang panganay na kampo, sila po ang may pakana ng laha. Gusto nilang ipahamak. Sila nga talaga ang dalawa. Maraming namatay. Para lang ipahamak ka. Ang dalawa mong kapatid ay talagang mga basura ng lipunan. Nadawit ang tiyahin mo at iba pa. Pasensya na. Ano ang plano mo? Ang dalawang yan ay nararapat mamatay. Pero ang dalawang utak sa likod nito ay hindi dapat palampasin. Dadalhin ko sila pabalik sa harap ni tatay para ilantad ang lahat ng ginawa nila. May silbi ba yan? Naniniwala ako na si tatay ay magiging patas sa paghawak nito. Gawin mo ang gusto mo, ibibigay ko sila sa'yo. Bini-bini. Saklolo, binibini, iligtas niyo kami. Saklolo. Hindi ba kayo umalis na? Dapat sana, pero narinig namin na nahuli mo ang dalawang traidor para sa akin. Kaya kailangan naming bumalik para kunin sila. Salamat. Bakit? Gusto mo akong patayin para manahimik ako? Ito ang silid aklatan ni Papa. Wala kayong karapatang gumawa ng gulo dito. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Umalis ka sa daan. Papa, Sisiguraduhin kong hindi na makakabangon ang babaeng ito. Tulungan mo akong asikasuhin siya.
Kaya pala, ang panganay at pangalawang binata ng pamilyang Peng. Tigilan nyo. Bakit? Nakasuok ka na parang Black Widow. Nalulungkot ka ba? Gusto mo bang may kasamang lalaki? Hindi lang isa ang gusto ko. Gusto kong lahat kayo ay mamatay kasama si Azu. Malaki pala ang gana ng biyuda. Asikasuhin nyo siya ng maayos. Mukhang isa lang ang makakaalis dito ngayon. At hindi ikaw yon. Atayin mo man ako, hindi ka pa rin palalambasin ng pamilyang Kam. Mali. Ako ang hindi magpapalampas sa pamilyang Kam nyo. At papatayin ko kayo isa-isa. Tulad ng mangyayari sa'yo ngayon. Para sa nanay ko, hindi ako mamamatay sa kulungan. Hayaan mong mawalan ng pag-asa ang pamilyang Kam. Jupao. 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 Gusto mo akong mamatay, di ba? Hindi ako mamamatay. Halika. Bakit natalo na naman? Paano nangyari yon? Nakakapanalo pa rin kahit nakakadena ang kamay at paa. O manhin, muli kong pinatalo ng malaking pera ang dalawang binata. Nagsusugal lang sila para magsaya. Ayos lang, mayaman naman ang pamilyang Kam nyo, kaya nyo namang matalo. Maliit na pera lang yan, hindi nakakapanabik. Magpustahan tayo ng malaki, ako as si Boskin, ng pribado. Paano mo gustong maglaro? Maghahanap tayo ng ilang eksperto na lalaban sa ring. Idagdag pa si Bo Chingwan. Isang century battle yan, siguradong kapanapanabik. Hindi ko alam kung interesado si Boskin. Saj, Kailan pa naging babae ang nagdedesisyon sa pamilyang Peng? Hindi ako ang nagdedesisyon, kundi pinagkakatiwalaan ako ng pamilyang Peng. Sa tingin nila, ako, isang maliit na babae, ay sapat na para harapin ang buong pamilyang Kaminyo. Hindi ko alam kung sa century battle na ito,
Ano ang pustahan mo, Boss Long? Alam kong matagal na kayong interesado sa aking pantalan at bodega. Interesado, ilalabas ko yan para ipusta sa inyo. Sige, kung magkano ang halaga ng pantalan at bodega, ganoon din ang ilalabas ng pamilyang Peng. Good luck, Boss Kin. Salamat. Salamat. Bitawan mo. Sama. Pagkatapos ng susunod na laban, ayoko nang makita si Bo Qingwan. Kung hindi, kusang loob kang mawawala. Boss Long, huwag ka mag-alala. Sa susunod ako mismo ang lalaban. Hindi na siya magiging ganoon kaswerte. Boss Long, pinatay ni Botinha ang aking ama. Gusto ko ring lumaban at ako mismo ang kukuha ng kanyang buhay. Ang unang hamon ay ang anak na pinatay ang ama ni Botinha, ang anak ng paghihiganti, si Linji. Ang pangalawa ay ang hip ng pulisya ng Kalyetang Ren, si Kuya Sama na nagpapraktis ng tunay na Muay Thai. Ang pangatlo at pang-apat ay magkapatid sa parehong eskwelahan. Sila ay sina Chiu Xiungluk at Tai Kuman, parehong nakakarit. Ang panglima ay ang dating kampiyon sa ring na nakalaya na sa kulungan, si Pak Ki. Ang pang-anim ay si Yilai Kat, na may kahangahangang galing sa Kung Fu. Akat, paano ka napunta rito? May babaeng nag-ayos para makapunta ako rito. Muli tayong magsasama sa laban. Kami rin ay miyembro ng pamilyang Peng. Tutulungan ka namin laban sa mga tauhan ng pamilyang Kam. At ang huli ay si Batyi, ang hari ng balita sa Kalyetang Ren. Kahit pilay lumalaban, mas mabuti pang ako na lang ang sumaba. maghanap naman kayo ng normal na tao. Lahat ng boksinggero ay nasa ring na. Mga manunood, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na. Mga manonood, handa na ba kayo? Gayon, ipaghihiganti ko ang aking ama. Papatayin kita. Ako ang kalaban mo ngayon. Opisyal nang nagsisimula ang Century Ring Death Match. May kakayahan talaga itong si Bo Qingwan. Hindi siya gumagamit ng nakamamatay na galaw. Aki. Huwag mo akong saktan. Wala akong kinalaman dito. Ako si Batye. Hindi ba't sina Batyi at Pak Ki ay mga tauhan ng pamilyang Kam? Bakit sila nag-away-away na parang asotusa? May masamang balak ang pamilyang Kam. Bo Qingwan, tao ka pa ba? Pinapanood mo lang ang kapatid mo na. Pinapanood mo lang ang kapatid mo na binubugbog at hindi mo tinutulungan. Ang pilay na binubugbog ay ang kapatid mong si Bo Qingyun. Sabi niya siya si Bo Qingyun. Dahil sinabi niya, siya na nga? Sadyang sinabi niya yan para guluhin si Qingwan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tulungan mo ako, kuya. Malapit na akong mapatay.
Kapatid ko nga ba talaga? Kuya, iniwan mo kami. Galit na galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Kapatid, ayos ka lang ba? Sa wakas, nakilala mo na ako? Chingwan, kailangan mong iligtas ang kapatid mo. Poprotektahan kita. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko. Hindi mo siya kayang protektahan habang buhay. Wala nang makakasakit sa kanya. Chingwan, Kapatid, ikaw. Wala akong kinalaman dito. Si Kamlong ang nagutos sa akin. Ikaw ang mamamatay o ako. Kuya Sama. Kuya Sama, bilisan mo, patayin mo na siya. Sinabi mo, kapag nanalo ako sa laban na ito, pakakawalan mo ako, hindi ba? Kuya Sama. Kailangan ko pa bang turuan mo ako sa gagawin ko? Sama. Ako ang gusto mong patayin. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Ayaw na ayaw ko sa mga traidor. Kung hindi mo kayang kuruan ang kapatid mo, ako ang tutulong. Huwag. huwag. Sama. Boss, Opo, magbabayad na po? 3 kusing. pero wala akong pera. Pwede bang utangin muna at bayaran mamaya? Ganon. Kung hindi, pwede akong. Pwede kitang. Anong sabi mo? Ang sama mo, ang layo mo. Paano mo maririnig ang sinasabi ko? Lumapit ka. Anong nangyari? Gusto kong sabihin kung pwede kong bayaran mamaya. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Mula nang pumasok ka, napansin ko ng kakaiba ka. Ibaba mo ang kutsilyo mo. Matalino ka, pero hindi ka kasing talino ko. Wala nang silbi, kumalat na ang lason sa buong katawan mo. Sa tingin mo, masasaktan mo pa ako?
Sa mundong ito, paano mo minaliit ang mga babae? Huwag kang lumaban. Pera lang ang habol mo, may pera ako. Kunin mo lahat to, huwag mo akong patayin, palayain mo ako. Una ang Iron Mountain Lean, tapos ang Heart-Stopping Elbow. Kanina ay Gret Winning. Hindi mo na ba talaga naaalala ang Magic One? Kung gayon, ang Fierce Teacher Climbs the Mountain, naalala mo na? Sino ka ba talaga? Ako ang anak ni Chiu Mangsan. Nang araw na yon, sa detention room ang istasyon ng pulisya sa Kowloon City. Kasama ka rin sa pagpatay sa aking ama. Hindi ko pinatay ang iyong ama. Pero dahil sa'yo. Ang aking ama ay naparatangan ng maling akusasyon na tumakas dahil sa takot. At ang aking ina ay namatay sa harap ko. Hanapin mo si Orman Chiung, hanapin mo si Fong Chunmei. Sumama lang ako. Sino ba talaga ang pumatay kay Tuen Tung Tin at ibinintang sa aking ama? Sino ang dahilan malagim na pagkamatay ng aking ama? Maliban sa inyong tatlo, sino ang tunay na utak? Sabihin mo. Inutusan lang kami ng gang, kami ay mga utusan lang. Wala talaga kaming alam. Huwag mo akong patayin, tutulungan kitang mag-imbestiga. Susunod ako sa'yo, magiging kauhan mo ako. Kung ikaw ako, ipiliin mo ba ang impormasyon o paghihiganti? Impormasyon. Ang sagot ay paghihiganti. Paano mo ako nahanap dito? Hayop ka. Ilang tao pa ang papatayin mo bago ka tumigil? Karapat dapat kang mamatay. Si Long Xingfu ay tapat sa'yo. Bakit gusto mo siyang pasabugin kasama ng iba? Ngayon, ito na lang ang mga walang kwentang kauhan na kasama mo. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Kung hindi ko iniwan si Long Xingfu, paano kayo madaling maloloko? Ano kung wala si Long Xingfu? Hindi rin niya ako kayang talunin. Hindi pa rin kayo namatay sa pagsabog. Sige, ako na mismo ang gagawa. Mag-ingat sa mga sandata. Ikaw na duwag. Bumaba ka na at kausapin mo ang tatay mo. Naubos na ba? Orman Chiung, si Mao Zai ay tapat. Ang paggalang niya sa iyo ay pangalawa lang sa paggalang niya sa akin. Naahme, salamat, hindi mo siya napatay ngayon. Ipakita mo sa kanya kung anong klaseng boss ka. Sa wakas, inakawalan mo na siya. Orman Cheung, sino ang pumatay sa tatay kong si Tuen Tung Tin? Ikaw ba? Ako, si Orman Chiung, ay nakapatay na ng di mabilang na tao. Hindi na madaragdagan pa ang isa. Pero sasabihin ko sa iyo, noong gabing iyon, ako, si Fox Sokam, at si Fong Chunmei, ay naghihintay na sa detention center para sa tatay mong si Chiu Mangsan. Kung kaya kong mag-split, hindi niyo sana ako nahuli. Kayo ang tatlong nagpahirap sa tatay ko noon. Tatay, nanay, Xiao Zi. Ako mismo ang maghihiganti para sa inyo ngayon. May hustisya ang langit. Sa wakas, kami ng kapatid ko ay makakaganti na sa aming mga kaaway. Long Xingfu, may utang ako sa iyo, iligtas mo ako, bilis.
Para sa anak ko, huwag mo akong patayin. Hindi pa rin ba kayo mamamatay sa pagsabog na ito, mga gago? Tatay, nasaan ka? Tatay. Tatay, Bakit ka lumitaw sa ganitong oras? tatay. Boss, huwag kang magsalita. Parang naghahatid lang ng puto. Ilabas mo ako sa Colon City, umalis ka na. Buksan mo yan. Buksan mo yan. Sinasabi ko sa'yo, buksan mo yan. Kung hindi, sasaksakin kita. Marunong ka pala ng kung fu, at ang galing mo lumaban. Traidor. Ang gusto mo ay narito. Sa tingin mo, mas mabilis ka o mas mabilis ang apoy? Huwag. Huwag. Akala mo ba, kapag itinago mo ang pera sa libingan, walang makakaalam? Gusto kong hindi mo na makuha ang bangkay ng kapatid mo. Anong galit? Para gawin ito, bakit mo ginawa ito? Maunong ka ng Bajikwan. 15 taon na ang nakalipas sa detention room. Kayong tatlo ay gustong pumatay ng isang Baji Master. Ang pangalan niya ay Chiu Mangsan. Ako, ang anak niya. Ikaw ang pumatay kay Fox sa Okam. Lumapit ka sa akin para maghiganti. Sinira mo ang pamilya ko. Ngayon, babayaran mo ang utang na dugo. Tatay, isa na lang ang natitirang pumatay sa'yo. Anong nangyari? Una si Fox Okam, tapos si Fung Chonmei. Hula ko, ako na ang huli. Akala mo balasing ako. Sa wakas, lumabas ka. Pero hindi ko inakala na pipiliin mo ang Mid-Autumn Festival ngayong gabi. Baji ng pamilyang Chiu. Mga labi nga pala. Ang Eagle Claw Catching Hand ni Fung Chonmei. Ang Divine Striking Invulnerability ni Fox Okam. Lahat ay nalampasan mo. Inakala mo bang madali akong kalabanin? Ako na matanda na. Sinasabi ko sa'yo, ako ang pinakamagaling sa Kung Fu.
Quenlo. Diulan. Bakit ka napakabobo? Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Quenlo. Quenlo, bitawan mo ako. Hindi. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo habang buhay. Hindi rin ako hahayaang may mangyari sa'yo. Isa kang espiya. Paano ko hahayaang magkaroon ka ng magandang katapusan? Ah, Fung! Salamat. Pagkatapos ko silang patayin, saka na tayo mag-usap. Tara na. Ami. Ito ay personal na alitan ni Faman at MR. Walang kinalaman sa Welfare Association. Bakit magkapareho ang inyong kung fu? Ito na ang bahala sa amin. Mag-ingat kayo. Wala akong galit sa inyong dalawa. Huwag niyo akong hadlangan. Huwag ka nang magsayang ng oras. Kung gusto mo siyang habulin, talunin mo muna kaming dalawa. Dapat nakikita mo na, hindi na tulad ng dati si Quenlo. Hindi mo kami kalaban. Kung kaya ko kayong talunin, hindi ko alam. Pero hindi kayo ang target ko. Sa susunod, hindi na ganoon kaswerte si Faman.